Good morning, ma'am. Good morning, classmate. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa evolution of Philippine taxation. Dadako tayo sa introduction of taxation. Taxation, a government mechanism to raise funds. Ibig sabihin, ang taxation ay isang mekanismo o pamamaraan ng gobyerno na makalikom ng pera o pondo. Meron din tayong tinatawag na tax. Ang tax ay salitang ugat sa Pilipino na tinatawag nating buwis. Ang mga taxpayer, which is ang mga mamamayan ng isang bansa, ay obligado na magbayad ng buwis sa gobyerno. Meron din tayong tinatawag na revenue or government revenue or national revenue. Is a money received by a government from taxes and non-taxes sources to enable it to undertake public expenditure. Ibig sabihin, ito yung pondo na natanggap ng gobyerno galing sa mga buwis or non-tax sources na galing sa mga taxpayer, na ang gobyerno naman ang ginagamit para sa public expenditure. Ito yung sinasabi ko kanina na tax is government raised revenue from the people they govern. Bakit nga ba tinataasan ng gobyerno ang buwis na binabayaran ng mga tao? So, government raise revenue from the people they govern to be able to first, the function fully. Ibig sabihin, kapag may pondo ang gobyerno, papatakbo nito ang iba't ibang sektor ng isang bansa. Bukod pa rito, ay magagawa at maisakatuparan din ang mga nasa pwesto ang mga plano at proyekto para sa mas ikaayos ng sistema ng bansa at ikabubuti ng kalagayan ng mga mamamayan. Second, function government spending in various public expenditure, regional, local, or national. Ang public expenditure ay tawag sa pagkasta ng mga taxes ng gobyerno para sa project, operations, programa at iba pang bagay na pinaglalaanan ng pondo ng lokal, regional, and national government ng isang bansa. Meron din tayong tinatawag na tax compliance. Tax compliance refers to policy action in individual behavior and to ensure na ang mga taxpayer ay nagbabayad ng buwis sa tamang halaga at sigurado na tama ang tax allowance and tax relief. At meron din naman tayong tinatawag na tax non-compliance, na kung saan ito yung hindi pagbabayad ng buwis sa tamang oras at panahon. Kasama na rito ang hayagang pag-iwas at pagtanggi sa pagbabayad ng buwis na kung saan ito ay isang paglabag sa batas at maaaring hatulan ng tax evasion. Taxes and the government. Ito naman yung kapalit ng pagbabayad ng buwis ng mga mamamayan sa isang bansa. Ang gobyerno naman ay pinapangako na sa susuklian ito ng mabuting pagmamahala. Dumako naman tayo sa pre-colonial period of taxation. Bago pa lamang sakupin ng mga Spanish ang ating bansa, ay mayroon ng sistema ng pagbabayad ng buwis. Ito ay tinatawag nila sa terminong buhis, buwis, at handog. Ang pagbabayad ng buwis ay maaaring sa paraan ng pagbibigay ng iba't ibang ani o pagtatrabaho. Ang mga mamamayang Pilipino ay nagbabayad ng buwis sa kanilang leader ng pangkat o lugar tulad na lamang ng dato, raha, lakan o sultan. Ito ay para sa proteksyon at basbas ng leader o dato. At ang mga tao kapag hindi nakapagbayad ng buwis ay binibigyan sila ng parusa na ipinapataw ng mga kanilang leader o dato. Dumako naman tayo sa taxation in Spanish Philippines. Ang ekonomiya noon ay hindi pera ang basihan sa pamumuhay, bagkus ay isa sa paraan ng pangangaso, pangingisda at pagsasaka na ang goal ay mabuhay lamang at hindi naghahanap ng anumang kaunlaran, pagbabago at pag-unlad sa ekonomiya at yaman ng isang sistema ng pamamahala. Sa pagdating ng mga Espanyol ay binago nila ang sistemang ito sa pamamagitan ng pagpapatupad ng pagbabayad ng tributos o tributes. Ang tributos ay isang uri ng pagbabayad ng buwis na pinapatupad ng Spanish government noong 1570 upang suportahan ang gobyerno at simbahan. Kabilang na rin dito ang maintenance sa paglalakad ng Philippines, kasama na ang sweldo ng government official expenses of the Philippines.
Noong 1589, ang halaga ng pinapataw ng tribute ay tumataas based na rin sa suporta ng Spanish government sa pangangailangan ng simbahan. Tinatawag itong sanctorum. Ito ay isang consecrated place o sacred object or kept in a place of inviolable privacy. Based dito, ang Espanyol ay nakaharap sa kahirapan sa pangongolekta ng mga tributos dahil sa kalat ng mga kabayanan ng mga Pilipino. Dahil na rin dito, ipitinatupad nila ang system of production na kung saan ay gumawa ng mga pueblos or sa English naman ay village or town, na kung saan tinipon ng mga Spanish government ang mga Pilipino at binigyan ng mga lupang kanilang sasakahan. Noong taong 1878, mayroong nadagdag na 2 uri ng direct taxes at ang pagpapatupad ng urban income. Ang 2 direct taxes na pinatupad ay urbana and industriya. Urbana tax ay nakukuha sa annual rental value of an urban real estate o ito yung taunang halaga ng renta na binabayaran sa lugar kung saan nakatirik ang inyong negosyo. Ang industriya naman, ito yung tax na nakukuha sa mga sahod, dividend, distribution na nakikita ng isang company sa mga kasosyo nito, pati na rin ang kita ng profits. At nung during 19th century, na kung saan patuloy ang pagtaas at paglaki ng ekonomiya ng bansa, ay no exist taxes collected ng mga Spanish government. Noong taong 17th century naman, sa pamamagitan ng polo system, ang mga lalaking Pilipino ay obligado na magbigay ng serbisyo o magtrabaho sa loob ng 40 days sa isang taon. Dahil sa polo system na ito, ay nagresulta ng pagtaas ng kaso ng death rate at pagtatago ng mga Pilipino sa kabundukan na naging dahilan din ng pagbaba ng populasyon. Sa kabuuan sistema ng pagbubuwis sa panahon ng Spanish colonial period ay isang mabigat na pasanin para sa mga Pilipino dahil na rin sa kanilang naranasan sa pang-aapi at iba't ibang uri ng pang-aabuso ng mga korap at prinsipales na suportado ng mga Espanyol sa pagkontrol ng mga Pilipino. Ako naman tayo sa sulat ni Mariano Herbosa about taxes. Sa kabuuan ng liham ni Mariano Herbosa kay Jose Rizal na kanyang bayaw o brother-in-law, ay tumatalakay sa pag-aabuso na natatanggap o nararanasan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol, na kinasasangkutan ng sistema ng pangolekta at pagbabayad ng buwis. Based dito, maraming pinapatupad na uri ng buwis ang pamahalaang Espanyol at tinatawag nilang irrigate rice land o yung mga lupang sakahan na kahit walang patubig ay kinakailangan pa rin magbayad ng buwis na nagkakahalaga ng 50 kaban na palay at ang mga lupang nagpuproduce ng 6 na kaban na mabuto na kinakailangang magbayad ng 5 pesos in cash. Ang mga tuyong lupang sakahan na pinagtataniman ng tubo, mais at iba pang tanim ay maaaring magkaroon ng iba't ibang halaga ng buwis na kailangang bayaran. Kahit na napagkasundo ang halaga ay 30 pesos kada lupang sakahan na may 6 na kaban na buto. Kapag nakita nila na maganda ang ani, ay tataasan nila ng singil ng buwis. At hindi rin naman binababaan ng buwis kung hindi maganda ang ani. The most troublesome are residential lot in town. Sa mga kabayanan dahil walang mga batas o sinusunod na panuntunan. Ang pangongolekta ng halaga ng buwis ay based lamang sa kagustuhan ng pamahalaang Espanyol kasama na ang mga prinsipale. Ang iba pang issue dito ay kapag tinatanggap mo ang kondisyon, ay magkakaroon ng kontrata na kung saan ay hindi papawalang bisa sa loob ng 4 na taon. At ang haba na halaga ng buwis ay pataas ng pataas sa paglipas ng mga taon. At sa kabuuan ng sistema ng pagbubuwis noong unang panahon ng pamahalaang Espanyol ay labis na nagpapakita ng pang-aabuso sa karapatan ng mga mamamayang Pilipino. At ang pang-aabusong kapangyarihan, panghuli kapag nagbabayad ng buwis ang mga mamamayan ay wala silang natatanggap at kung meron man
ay wala itong pirma na maaaring sadya itong ginawa upang hindi ito maging daan para maging dahilan upang mapabagsak ang pamahalaang Espanyol. Dadako naman tayo sa taxation under the Americans in 1898 to 1935. American followed the Spanish system for taxation. Dito, minodified lang ng American at nagkaroon ng few changes dahil masyadong naging mataas ang pag-tax ng Spaniard dito sa Pilipinas noon. Kaya naman, ang mga magsasaka ay nalubog sa utang dahil sa matataas na tax, habang ang mayayaman naman ay least burden by X. Kaya naman ginawa ng Americans ay binawasan nila yung pag-tax. Later on, the urbana ay napalitan at tinawag na land tax. Ito yung pinapataw both rural and urban. Ang American ang nag-introduce sa atin ng tax land at agriculture. Pero nahirapan sila dahil masyadong magulo at hirap silang masukat ang lupa sa rural areas. Dumako naman tayo sa 1904, the Internal Revenue Law of 1904. In 1904, it has 10 major sources of revenue as they are they. First, license taxes on firm dealing in alcoholic beverages and tobacco. Second, excise taxes on alcoholic beverages and tobacco. Third, taxes on bank and bakers. 4. Document stamp taxes. 5. Cedula. 6. Taxes on insurance and insurance companies. 7. Forest product. 8. Mining concessions. 9. Taxes on business and manufacturing. 10. Occupational licenses. Ang American nga ang nag-introduce sa atin ng other taxes like excise tax. Yun yung kasama sa 10 major sources of revenue. It is required for specific goods and services like alcohol, tobacco, and cigarette. Pinapataw siya sa mga harmful health issues. Isa pa sa mga kasama sa 10 major sources of revenue, ang document stamp. Ito ay pinapataw sa mga loan, agreement of papers, evidences in the transfers of property. Ang sedula naman ay ginagamit kapag nagkakandak ng transaksyon in bias agency and office on the government. So, yung mga taxes sa Internal Revenue Law in 1904 is wala ng mga taxation system ng Spaniard. Ito nga yung minodified ng American system ng Spaniard, which is for them improvement dahil gusto nilang maging independent ang fund ng government through taxes. In 1907, dito naman ay pinayagan nila ang ibang provinces to double the fee for cedula. Yun ay para masupport yung pagpapatayo ng buildings, maintenance ng road, at tinax din nila yung import at export ng product for the same reason. Ang industrial tax naman ay isang nag-impose sila ng tax system for the business community. Kaya tayo nagkaroon ng sales tax. Industrial tax is a tax of salaries, dividends, and profits. Samantalang sales tax naman is a tax to pay a governing body the sales of certain goods and services. And lastly, dumako naman tayo sa 1913. Naipasa ang Underwood-Simon-Starry Act na nagresulta ng pagkabawas ng kita ng pamahalaan, ang buwis na naipataw sa pag-export o paglabas ng produkto tulad ng asukal, tobacco at kopra ay tumaas. Sa paglipas ng panahon, ang pamahalaan ay naghanap ng iba't ibang paraan upang kakakitaan ng buwis. And new sources of tax were introduced: income tax, inheritance tax, at national lottery. Ang tatlong ito ay hindi pa rin naging sapat para maiangat ulit o maibalik ulit sa dati ang kitang buwis dito sa Pilipinas. Now, let's proceed to taxation during the Commonwealth period. Bago tayo dumako sa taxation during Commonwealth period, alamin muna natin kung ano ang Commonwealth ng Pilipinas. Ang Commonwealth ng Pilipinas ang tawag o itinawag sa pampulitika ng ating bansa noong 1935 hanggang 1946. Binatay ito sa Batas Tydings-McDuffie noong 1934, na isinulat ni Senator Millard E. Tydings at John McDuffie.
Ang Batas Tidings-McDuffie ay isang federal na batas ng Estados Unidos na nagkakaloob ng nagsasariling pamahalaan ng Pilipinas at ang kalayaan nito pagkatapos ng 10 taon. Dito, kinakailangan bumuo ng saligang batas at paghahalal ng mga pinuno ng pamahalaang Commonwealth. Pinasinayaan ng Commonwealth ng Pilipinas noong November 15, 1935. Umupo si Manuel L. Quezon bilang Pangulo at si Sergio Osmeña bilang pangalawang Pangulo. Binibigyan ng Pilipinas ng nasabing batas ng 10 taon simula 1935 hanggang 1945 para maghanda para sa pamamahala sa sarili nitong gobyerno. Ngayon naman idadako na tayo sa taxation during Commonwealth period. Noong panahon ng Commonwealth, nagkaroon ng maraming pagbabago dahil kagaya ng nabanggit kanina, ito na ang panahon na hinayaan tayo ng Amerikano na magtayo ng sariling pamahalaan. Nagkaroon ng bagong sukat ang mga batas para magkaroon ng pantay na sistema. Noong 1936, income tax were increased, kung saan ang income tax ay buwis na ipinapataw ng pamahalaan sa kita na nabuo ng negosyo at individual. Ito rin yung ginagamit para punduhan ang serbisyong publiko. Noong panahong ito, kapag ang kita mo ay nag-exceed ng 10,000 pesos, kailangan mo magbayad ng isa pang tax at ito ang tinatawag na surtax rate. Noong 1937, ang cedula tax was abolished, kung saan dahil dito, nakita ito as a sign of regressive move kung ating pabalikan ang cedula ay nabuo noong Spanish period noong 1884. Ito ay pinalit sa payment of tribute kung saan ang pagbabayad ng bawat pamilya o individual kung saan ito ay nagpahirap sa mga individual na mahihirap. Kaya nung naupo si Pangulong Manuel L. Quezon, tinanggal niya ito at sinabing, "From now on, no tax shall be collected that will not be based on the ability of the taxpayer that the public pay." Ang cedula tax abolishment ay tinatag din Commonwealth Act No. 238. Noong 1939, the Commonwealth Government draft National Internal Revenue Code. Noong 1940, residence tax was imposed on every citizen aged 18-year-old and on every corporation. Yung residence tax ay ang pinalit sa cedula tax na ito rin ay tinawag na Commonwealth Act No. 465, kung saan ang lahat na nakatira sa Pilipinas na may edad 18-year-old and above na may regular na trabaho at kumikita o may sahod na hindi bababa sa 30 magkakasunod na araw ng pagtatrabaho sa anumang taon ng kalendaryo ay hindi bababa sa 5 sentimos bawat araw, ay kinakailangan magbayad. Kasama na rin dito ang pagbabayad ng mga korporasyon gaano man ka-organisado sa loob man o residenteng dayuhan, basta nakikibahagi o nagnenegosyo sa Pilipinas, ay dapat magbayad ng taunang karagdagang buwis na sa anumang kaso ay lalampas sa 1,000 piso alinsunod sa sumusunod na schedule. National Internal Revenue Code noong 1939, nagbaba ang gobyerno ng bagong sistema sa pagbabayad ng buwis o ang New Tax System, kung saan ito ay tinatawag na National Internal Revenue Code. Una ay ang the normal tax of 3% and the surtax on income was replaced by a single tax at progressive rate. Dito yung normal na tax na 3% na binabayaran at yung surtax o yung isa pang tax na pinapataw kapag nag-exceed yung kita mo ng 10,000 pesos ay pinalitan ng single tax, kung saan ang single tax nito ay nasa progressive rate. Pag sinabing progressive rate, habang lumalaki yung kita mo, lumalaki rin yung tax na dapat mong bayaran. Personal exemptions were reduced. Corporation income tax was slightly increased by introducing taxes on inherited estates or gift donated in the name of dead persons. The cumulative sales tax was replaced by a single turnover tax of 10% on luxuries. Taxes on liquors, cigarettes, forestry products, and mining were increased. Dividends were made taxable.
The introduced tax structure was an improvement of the earlier system introduced by the Americans, but still remain inequitable. Kahit na nagkaroon ng improvement sa sistema, nananatili pa rin itong hindi patas dahil ang mga Pilipino ay nahahati sa dalawang klase, yung lower class at yung upper class. Ayon sa mga nasa lower class ay ramdam pa rin nila ang kabigatan nito at masyadong mahirap para sa kanila ang pagbabayad ng buwis. Samantalang ang mga nasa upper class naman ay karamihan sa kanila ay may posisyon sa gobyerno. At mas nagiging pabor ito sa kanila dahil kaya nila itong kontrolin nang naaayon sa magiging benepisyo nito sa kanila. Ang sektor ng pang-agrikultura ay nananatiling may mababang buwis para daw ma-promote yung growth development pero wala pa ring insentibo para sa pang-industriyang pamumuhunan para mag-ugat ito ng pag-unlad. So dito, hindi pa rin ito nagiging patas dahil kahit na mayroong mababang buwis ang agriculture sector, hindi pa rin ito naaabot yung pag-unlad na kailangan nito dahil wala namang pondo na ibinibigay para makapag-invest sa mga kinakailangan pang industriya. Finally, a common character of taxation during the Americans' occupation in the Philippines was not used to diversify the economy or direct economic development. Sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano, hindi nila ito ginamit para pag-iba-ibahin ang ekonomiya o direktang pag-unlad ng ekonomiya. World War II reached the Philippine shores, economic activity was put to stop and the Philippines bowed to a new set of administration. Noong umabot ang ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas na nagsimula noong 1942 at natapos noong 1945, nagkaroon ulit tayo ng panibagong administrasyon at ito ay tinatawag na Japanese Military Administration. The Japanese during World War II immediately continued the system of tax collection introduced during the Commonwealth. Ayon dito, tinuloy ng administrasyong ito ang pangolekta ng buwis noong panahon ng Commonwealth. Pero hindi kasama ang mga artikulong kabilang sa sandatahang lakas ng Hapon. Ang mga nagbabayad lamang ng buwis ay mga Pilipino, at yung mga Hapon ay hindi. Dahil dito, the foreign trade fell. Bumagsak ang kalakalang panlabas at pangunahing pinagkukunan na lang ng buwis ay mga amusement, manufacturers, professions and business licenses. Additional sa nakita ng gobyerno ay kinukuha o mula na lamang sa sales ng National Swimstick at government funds. Kung saan yung government funds, ito yung isang uri ng buwis na inisyo ng pamahalaan para masuportahan ang paggasta at obligasyon ng pamahalaan. Ang naging paggasta ng pamahalaang military ng Hapon ay lumaki o masyadong malaki kaya naglabas sila ng military notes para makover yung gastos ng digmaan. Kahit sa sandaling pananakop ng mga Hapon, nagkaroon pa rin ito ng malaking epekto sa ekonomiya. Dumako naman tayo sa fiscal policy from 1946 to present. Sa madaling salita, ang fiscal policy ay ang pagbabudget ng pondong patakaran sa pananalapi na meron ng ating bansa. Ito rin ang paraan ng pamahalaan upang makontrol ang ating ekonomiya upang mapanatag ang ating ekonomiyang pangbansa. Nakaloob din dito ang pangolekta ng buwis, paghahanda ng budget at paggamit sa pondo. There are two types of fiscal policy, the expansionary and the constructionary fiscal policy. Yung expansionary, ito yung ginawa upang isulong ang ating ekonomiya, layunin din nito na mapasiglang ating pambansang ekonomiya. Ang constructionary naman ay layunin nito na mabawasan ang sobrang pagkasigla ng ekonomiya dahil ang labis na pagtaas ng demand sa supply ay nagdudulot ng increased price. Dahil nga sa World War II ay labis na nagdusa na apektuhan at nahirapan ng ating bansa pagdating sa ekonomiya. And as the capital of the Philippines ay ang Manila ay labis na naghirap and the rest of the Philippines was relatively untouched. Under the administration of Manuel Rojas, who is the 5th President of the Philippines,
a Filipino lawyer and politician, he briefly served as the third and last President of Commonwealth of the Philippines from May 28, 1946 to July 4, 1946. And he is the first President of the independent Third Philippine Republic. The reconstruction na sanhi ng nakalipas na World War II ay nasa kamay ni President Rojas. Because he declined the proposal of United States, he didn't want to involve o makipag-partner sa kanila pagdating sa pamamalakad sa Kongreso. On 1949, the economy situation was so problematic, which is the Philippines, was struggling with low production, increasing unemployment rate ng mga Pilipino. Under the administration of Elpidio Quirino, who is the sixth President of the Philippines, a Filipino lawyer and politician, nanungkulan noong April 17, 1948 hanggang December 30, 1953. Quirino entered politics when he became a representative of Ilocos Sur from 1919 to 1925. Import substitution development, a trade and economic policy which advocates replacing foreign imports with domestic productions. Ibig sabihin, ito ay local o sarili nating produkto. Revenue in 1953 increased twofold compared to 1948. Under the administration of Ramon Magsaysay, who is the 7th President of the Philippines, second is Carlos Garcia, 8th President of the Philippines, third is Estado Macapagal, the 9th President of the Philippines. Matapos magwagi bilang mga presidente ang tatlong ito, nangako sila na pag-aaralan ng tax at polisiya ng ating bansa sa pamamagitan ng paglikha ng Tax Commission in 1959 na tinatawag ng Republic Act 2211. Isang batas na paglikha ng isang sama-samang batas executive na komisyon ng buwis na tutukoy sa mga layunin, mga kapangyarihan at mga tungkulin nito para sa ibang layunin na inaprubahan noong May 15, 1959. Para sa mas matatag at mas mahusay na pamamaraan sa pangolekta ng buwis, ang mga patakaran sa pananalapi pagkatapos ng digmaan ay nanatiling regresibo, na nilarawan sa labis na napansin ng pinakamababang uri habang nasa Kongreso ang mga piling tao na may hawak na interes sa negosyo, upang matiyak na ang buwis ay hindi mapapataw sa kanila ng mas mataas na uri ng lipunan. Sa panahon ng Republika matapos ang digmaan, ay tumaas din ang korupsyon mula 1959 hanggang 1968. Hindi na nagpasa ang Kongreso ng anumang batas sa buwis sa kabila ng mahalagang pagbabagos ng ekonomiya. At ang invested interest ng mga Pilipino businessmen sa Kongreso ay mahalaga sa maraming pagkakataon tulad ng pagtanggol sa buwis. Ang pangolekta ng buwis ay nanatiling hindi maganda, ang struktura ng buwis ay problemado pa rin at marami ang pampublikong pondo ang nawala sa katiwalian kung saan ang gobyerno ay hindi kayang pondohan ang mga proyektong nakatuon sa pag-unlad. Ang hindi direktang pagbubuwis ay nag-ambag pa rin ng 3 quarter sa buwis at ang Omnibus Tax Law ng 1969 ay hindi nagtaas ng ratio income tax sa pangkalahatang kita sa buwis. Under administration of Ferdinand Marcos Sr., who is the 10th President of the Philippines, a Filipino politician and ruled under martial law from 1972 to 1981. Sa ilalim ng Marcos authoritarian, ang sistema ng buwis ay nakadepende pa rin sa mga hindi direktang buwis na bumubuo ng 70% kabuoang koleksyon ng buwis. Ang mga buwis ay lumago sa isang average na taunang rate ng 15% na kabuo sa isang mababang ani. Pagsisikap sa buwis na tinutukoy bilang ang ratio sa pagitan ng bahagi ng aktwal sa kabuoang koleksyon ng buwis sa gross domestic product at predictable taxable capacity ay nasa mababang 10.7%. Dumako naman tayo sa fiscal policy under the administration of Corazon Aquino. She was the 11th President of the Philippines, and her presidency started on February 25, 1986 to June 30, 1992. She was married to Senator Benigno Aquino Jr. She was the most
prominent figure of the 1986 People Power Revolution, which ended the two-decade rule of President Ferdinand Marcos and led to the establishment of the current democratic Fifth Philippine Republic. During the administration of Corazon Aquino, they inherited a large fiscal deficit from the administration of Marcos Sr. Ito ay dahil nag-focus ang Marcos administration sa indirect tax collection, economic services, and infrastructure development. Ang fiscal deficit ay tawag kapag mas mataas ang ginagasta o nilalabas na pondo ng gobyerno kumpara sa revenue o buwis na nakukuha nila mula sa mga mamamayan sa isang taon, meaning low taxes and high spending. Ngunit in Corazon Aquino's administration, binago niya ang sistema sa pamamagitan ng pag-introduce ng tax reform program and value-added tax o ang VAT. So this 1986 tax reform program ay naglalayon na una ay mapaunlad ang sistema sa pagbubuwis, ikalawa ay isulong ang pagkapantay-pantay sa pagitan ng mga individual at mga kumpanya sa paraang pagsigurado na pantay-pantay at pareho lamang ang natatanggap at nararanasang sitwasyon pagdating sa pagbabayad ng tax. Pangatlo ay ang isulong ang paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pag-alis o pagbabago ng mga buwis na nagbabawas ng mga insentibo sa paggawa o trabaho. Pang-apat ay ang pagpapaunlad ng sistema ng tax administration by simplifying the tax system o ang pagsusulong ng pagbabayad ng buwis o ang tax compliance. Sunod ay ang value-added tax o VAT. It is a form of sales and indirect tax. It is a tax on consumption levied on the sale, barter, exchange, or lease of goods or properties and services and on importation of goods in the Philippines. Ang value-added tax ay galing sa indirect taxes at sa mga sales o benta ng mga negosyo na nag-o-offer ng goods and services. Ang mga halimbawa ng mga indirect tax na ito ay kapag bumibili tayo sa grocery, so kapag may binabayaran natin, ang pinamili natin, ay binibigyan tayo ng resibo. At sa resibo na yon ay may makikita tayong VAT, which means yung pinamili natin ay mayroong tax na kasama. Dumako naman tayo sa value-added tax features. Uniform rate of 10% on sale of domestic and imported goods and services and 0% on export and foreign currency denominated sales. Ito para mapunta sa first step para makuha ang responsive economy activity, kailangan natin i-promote ang equity, kaya ginawang 0% ang sa export and foreign currency. Sunod ay ang 10% in lieu of varied rates applicable to fixed tax, 60 nominal rates, advance sale tax, tax on original sale, subsequent sale tax, compensating tax, miller's tax, constructor's tax, broker tax, film lessors, distributor's tax, excise tax on solvents and matches, and excise tax on processed videotapes. Kasunod ay 2% tax on entities with annual sales of receipts of less than 200,000 pesos. Next is adoption of tax credit, method of calculating tax by subtracting tax on inputs from tax on gross sales. Next is exemption of the sales of basic commodities such as agriculture and marine food products in their original state, price, regulated petroleum products, and fertilizer. And lastly, additional 20% on non-essential articles such as jewelry, perfume, toilet waters, yacht, and non-other vessels for pleasure and sports. Sinasabi dito na nilagdaan ng batas ng VAT noong 1986 at ipinatupad noong 1988. Habang ito ay maaasahang pinagmumula ng kita para sa gobyerno, ang mga sumusunod na batas sa buwis ay magbabawas habang lumalago ang mga batasang pamumukod.
Hindi bababa sa mga residential units sa mga buwan ng pagrenta, bawat unit na hihigit sa 8,000 na napailalim sa pagpapaayos gamit ang CPI. Ang CPI ay it measures the percentage changes in the price of the basket of goods and services consumed by households. Under the administration of Fidel V. Ramos, the 12th President of the Philippines, his administration started on June 30, 1992 and lasted on June 30, 1998. He was known the only Filipino officer in history to have held every 100 rank in the Philippine military from second lieutenant to commander-in-chief. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging matatag ang politika, kaya naman patuloy din ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Nakipagsapalaran din ng Ramos administration sa paggawa nito ng sariling tax reform program noong 1997 sa pamamagitan ng Comprehensive Tax Reform Program or CTRP. So, ang Comprehensive Tax Reform Program is a package of reforms kung saan ay layong magtatag ng mga mas progresibong sistema sa pagbubuwis na mabisa sa ekonomiya at pantay-pantay ang sistema sa lipunan. Ang Tax Reform Program ay isinulong ng Ramos administration ay naglalayong una, gawing simple ang pagbabayad ng buwis na may makatuwirang halaga ng buwis. Ikalawa ay ang bawasan ng mga pag-iwas sa pagbabayad ng buwis o yung tinatawag na tax avoidance, which was allowed by the existing laws and loopholes in the system. Ikatlo ay ang panghihikayat magbayad ng buwis sa pamamagitan ng pagtaas ng tax exemptions system, pagbaba ng highest tax rate at ang pagpapasimple sa pamamaraan ng pagbabayad ng buwis. Ang huli is to rationalize the grant of tax incentives na tinatansyang nasa halagang 31.1 million noong 1994. So, ang VAT base o ang pagpapatong ng buwis ay naging malawak ang sakop noong 1997 at sinasabing isama ang pagbibigay ng serbisyo sa value-added tax sa pamamagitan ng Republic Act 7716. Sinasabi sa Republic Act 7716 na ito na ang value-added tax system na ipinasa sa ilalim ng Administrasyong Corazon Aquino noong 1986 ay inayos muli at nilawakan ng sakop sa pamamagitan o sa paraan sa pagpapato ng buwis partikular na ang produkto at serbisyo at pati na rin ang pagpapabuti ng administrasyon. The following are features of the improved VAT law under Ramos administration. Una ay ang pagsasaayos ng tax exemptions sa lahat ng kooperatiba kasama na ang agricultural, electric, credit or multipurpose at iba pang kooperatiba, provided by the capital ng bawat miyembro ay hindi lalagpas sa 15,000 piso. Ikalawa ay ang pagpapalawak ng sakop ng terminong simple processes sa pamamagitan ng pagsama ng boiling at roasting na tagumpay na napaliit ang sakop ng tax para sa food product. Ikatlo naman ay ang pagpapalawak din ng sakop ng terminong original state sa pamamagitan ng pagsali ng molasses o swift fishes substance na nanggagaling sa kapag pinoproseso na ang tubo na nagiging asukal. Ang exempted sa value-added tax o VAT, una na rito ay ang exportation o pag-aangkat ng karne, pag-aangkat ng coal o uling, and natural gases sa anumang uri ng anyo nito, educational services rendered by the private educational institution duly accredited by Commission on Higher Education or CHED, house and lot and the other residential dwellings valued of 2 million pesos and below, subject to adjustment using CPI. Under the administration of Joseph Estrada, 13th President of the Philippines, nanumpa noong June 30, 1998 hanggang January 20, 2001,
Nang naging pangulo siya ng pamamahala sa Pilipinas, ay nagkaroon ng malaking halaga ng pananagutan sa pananalapi. Ang krisis sa pananalapi sa Asia noong 1997 ay nag-trigger ng maraming contingent liabilities na naging fiscal liabilities. Dahil sa krisis na ito, nakaharap sa malaking kakulangan sa fiskal kung saan naging dahilan ito ng pagkasira sa pagsusumikap sa buwis bilang isang resulta ng 1997 CTRP. Nadagdagan ng mga insentibo sa buwis, pag-igid ng base ng VAT at ang pagbaba ng pader ng taripa. Tumaas din ang pagbabayad ng interes dahil sa pagbawas ng piso sa panahon ng krisis. Kinakailangan magbayad ng Administrasyong Estrada ng 60 bilyong pisos halaga ng mga payable accounts na naiwan ng hindi bayad ng Administrasyong Ramos sa mga contractors at suppliers. Para matustusan ang kakulangan sa fiskal, lumikha si Estrada ng balanse sa pagitan ng panghihiram ng domestic at sa dayuhan. Napuna ang kanyang administrasyon dahil sa cronyism o kawalan ng kakayahan na katiwalian na nagdulot ng kawalan ng tiwala ng mga dayuhang namumuno. Hindi nagtagal ang Administrasyong Estrada dahil nagkaroon ng protesta at napatalsik siya sa pwesto kaya hindi nagkaroon ng pagbabago sa sistema ng tax. And under the administration of Gloria Arroyo, the 14th President of the Philippines, daughter of Diosdado Macapagal and the 9th President of the Philippines, simula noong January 20, 2001 hanggang June 30, 2010. She is the longest-serving President of the Philippines since Ferdinand Marcos Sr. dahil nagkaroon siya ng 2 termino. She served as the 10th Vice President of the Philippines from 1998 to 2001 after President Joseph Estrada. Estrada was soon forced out from the office by the Second EDSA Revolution in 2001, and Arroyo was sworn into the presidency by Chief Justice Hilario David Jr. on January 20, 2001. She was elected to a full 6-year term in the controversial 2004 presidential election and was sworn in June 30, 2004. She increased the government spending without adjusting the tax collections, kung saan nagresulta ito ng malaking kakulangan noong 2002 hanggang 2004. Kailangan ng pamahalaan na maghanap ng karagdagang kita matapos nga manalo sa halalan noong 2004 na pagtanto ni Pangulong Arroyo na ang pattern ng expenditures o pag-asa ng kanyang administrasyon ay hindi napapanatili o sustainable. Ang kakulangan sa kita ay humantong sa expenditure compression kung saan kailangan pigilan ang paggastos para mapanatili ang kontrol sa kakulangan sa budget. Para maiwasan ang kakulangan sa budget, kinakailangang maghanap ng karagdagang mapagkukunan ng kita para mapanatili ang serbisyo sa lipunan. Kaya noong 2005, the Expanded Value-Added Tax or EVAT was signed into law as a Republic Act 9337. Pinalawak ng Expanded Value-Added Tax o EVAT ang raise ng fund dito. Tinanggal ang mga VAT exemptions sa petroleum, electricity generations, transmissions, distributions, maging mga buwis para mabawasan ang potensyal maging mga buwis sa mga selected professionals gaya ng mga doktor at lawyer ay kailangan na rin na magbayad ng buwis para mabawasan ang potensyal na epekto sa mahirap at sa presyo sa pamasahe at madagdagan ang pag-unlad ng reforma, inayos ang VAT exemption at binabaan ang mga buwis sa petrolyo. Noong 2006 naman, the VAT tax rate were also increased from 10% to 12%. Dumako naman tayo kay Pangulong Benigno Aquino, or Benigno Simeon Cuanco Aquino III, also known as Noynoy and Pinoy, the 15th President of the Philippines, nanungkulan noong June 30,
2010 hanggang June 13, 2016. His father is Benigno Aquino Jr. and his mother is Corazon Aquino, who is the 11th President of the Philippines. After the death of his mother, he announced his candidacy in the 2010 presidential election. Matapos manalo, ang tax effort ay mababa pa rin ayon o base sa international standard. Ang masamang epekto ng kamakailang pandaigdigang krisis sa pananalapi sa tax collection ay nangangahulugang karagdagang kita ay kinakailangan upang mapabuti ang kalidad ng infrastructure ng bansa at mapalawak o bumuo ng mga bagong program sa serbisyong panlipunan. He promised that no new taxes will be imposed and additional revenue would have to come from adjusting existing tax. The administration ventured into the adjustment of excise tax on liquor and cigarettes, or sin tax reform. The Republic Act 10351 was passed. Dahil dito, tumaas ang kita ng gobyerno mula sa buwis ng alak at tabako. Mga koleksyon mula sa tabako at alcohol noong 2015 ay bumuo ng 1.1% gross domestic product at ang pagkakaroon ng pagbabago sa koleksyon ng buwis ay nagresulta para makatanggap tayo ng credit rating update sa investment status. The sin tax reform was exemplar on how tax reform could impact social services as it allowed for the increase of Department of Health budget triple in 2015 and free health insurance premiums for the poor people enrolled in PhilHealth increase. Dito, sa sin tax reform, pinayagan ang pagtaas ng budget ng Department of Health sa libreng health insurance para sa mga mahihirap na kasali sa PhilHealth. Dahil dito, tumaas ang mga naka-enroll sa PhilHealth simula 5.2 million noong taong 2012 ay naging 15.4 million noong 2015. Former President Rodrigo Roa Duterte, the 60th President of the Philippines, his administration was put on June 30, 2016 to June 30, 2022. A Filipino lawyer and the first President of the Philippines to be from Davao City in Mindanao. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, pinangako niya ang tax reform o ang pagbabago sa sistema ng pagbabayad ng buwis, partikular na sa income tax o ang direktang pagbabayad ng buwis ng mga individual base sa kanilang sahod o kita. Pinangako nga niya na ibababa ang pagbabayad ng income tax na pasa ng mga manggagawang Pilipino. The present income tax scheme is the second highest in Southeast Asia. The current laws on income tax were outdated. Dahil ipinasa ito ng dalawang dekada na ang nakalilipas, ibig sabihin nito kapag mataas ang income tax na binabayaran ng mga mamamayan, ay malaki rin ang bawas nito sa kinikita na madalas ay sanhi ng pagkakabaon sa pagkakautang. Bukod pa rito, ang sabi rin ay outdated na ang current laws in income tax, which means posibleng ang mga batas na nakapaloob dito ay hindi na akma sa pamumuhay ng mga Pilipino sa kasalukuyan. Kaya naman lubos nitong naapektuhan hindi lamang ang mga mamamayan, kundi pati na rin ang gobyerno. Ang tax reform na ipinasa sa ilalim ng Administrasyong Duterte ay ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion or TRAIN Law o ang Republic Act No. 10963. Ito ay naisabatas noong December 19, 2017 at formal na pinatupad noong January 1, 2016 or 2018. So, ang reformang ito ay naglalayong inimitahan ang exemption na value-added tax or VAT, tataasan naman ang excise tax sa mga produktong petrolyo at automobile at ang pag-raise ng karagdagang pondo bilang suporta sa Build program ng administrasyon at para na rin sa iba pang social services program. Introduced din sa reformang ito ang pagkakaroon ng tax sa mga sugar-sweetened beverages gaya ng mga soft drinks at
tang na naging doble o triple pa ang presyo sa merkado. Inaasahan din na sa pamamagitan ng reformang ito, magkakaroon ng pagbabago at maiiangat ang ekonomiya ng bansa para na rin maranasan pati na rin ng mga Pilipino na nasa laylayan sa bansa. So kasama na rin sa ipinapatupad ng ang administrative reforms, particular na ang restructuring of the Department of Finance or DOF at ang Bureau of Internal Revenue or BIR through Executive Order number 127. So through this act, it is provided by increase in currency, reporting accountability, efficiency and cost-effectiveness in the public administration, performance, tinigting din ang pangongolekta ng buwis pati na rin ang pangongolekta, pagkukwenta, computerization was introduced at nabawasan din ang korupsyon na naging daan sa pagtaas ng tiwala ng mamamayan sa BIR. So bilang resulta ng tax reform program ng Aquino administration, tumaas ang parehong tax at revenue effort mula sa 10.7% noong 1985 ay naging 15.4% ito noong 1992.